Hello, my name is Risa Magos Baco and ako ang mama ni Gia. Pinapayagan ko silang gumawa ng videos dito sa YouTube at kami ay naka-supervise sa kanilang content para siguradong ligtas at angkop ito. Babalik po ang Sandy Spark Live! Nagpapatuloy po tayo sa ating topic na ang kontribusyon ng mga komunidad na magbubukid na nagsasagawa ng organikong pagsasaka sa pagpapabuti ng kalidad ng lupa, pagkakaroon ng sapat na pagkain at pagpapalakas ng ekonomiya ng mga rural na lugar sa Pilipinas. Yes! Okay, grabe yung ating tono para mang kumakain. Char. Bagamat maraming positibong kontribusyon ng mga komunidad ng mga magbubukid na nagsasagawa ng organikong pagsasaka, mayroon din namang mga hamon na kanilang hinaharap na kailangang tugunan para mas mapalakas pa ang kanilang bisa. Isa sa mga pangunahing hadlang ay ang mas mahabang panahon ng paglaki ng mga pananim at mas mababang dami ng ani sa unang mga taon ng paglipat sa organikong paraan na maraming maaaring magdulot ng kahirapan sa mga magbubukid lalo na kung walang sapat na suporta. Ang kakulangan din ng sapat na kaalaman at kasanayan sa mga modernong pamamaraan ng organikong pagsasaka ay isang problema para sa ilang mga magsasaka, pati na rin ang kawalan ng mga pasilidad para sa pagpoproseso at pag-iimbak ng mga produkto na maaaring makapagpahaba sa buhay ng mga ito. Bukod pa rito, ang kakulangan ng sapat na pagkakakilanlan at pamantayan para sa mga organikong produkto ay minsan ay nagiging dahilan ng kalituhan sa merkado at pagbaba ng tiwala ng mga mamimili. Sa kabila ng mga ganitong hamon, ang mga ebidensya mula sa mga kasanayan sa ibang bansa sa Southeast Asia at mula sa sariling karanasan ng mga komunidad sa Pilipinas ay patuloy na nagpapakita na ang organikong pagsasaka ay may malaking potensyal na palakasin ang kalusugan ng lupa, tayakin ang seguridad sa pagkain at palakasin ang ginumiya ng mga rural na lugar sa bansa. Yes, yes, yes!